ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, telas ng sinakalan, alam ng puso, sa likid mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingin, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit mong babaw, ay hinatang tula, awit sa pagkayang minamahal. Ang isla ng matawad mo'y tagumpay na nagtitingin, ang bituin at karon niya kailan pa may magtitingin. Luman ang araw ng walhaging pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang hindi kaya ng pagkay mga amin, at mamatay ng dahil sa'yo. Gising na, Malulenyo! All around usapan, bagong-bago at swak na swak para sa lahat. Maaasahan ng bawat Malulenyo. Ready na ang iba't ibang programa para sa inyo. Makisalo sa programang hatid ay pampag-good vibes at news updates para sa Malulenyo. Dito lang yan sa Good Morning Malolos. Makidiskurso sa mga serbisyong handog na nangangalaga sa pangangailangan ng pamayanan at kagalingang panlipunan sa kaagapay mo. Next, sayang environment talks ang ating aabangan. Magtatalakay ng mga diskursong pangkalikasan, proseso, benepisyo, serbisyo, at ang inyong karapatan ang ating pag-uusapan sa Usapang SSS. Sa Park FM, alamin at tuklasin natin ang iba't ibang kaalaman patungkol sa pangangalaga kinabantay, pati na rin ang iba't ibang kwento ng mga alaga ng bawat Malulenyo. Halina't tutukan ang sandigang panlaro ng bawat Malulenyo sa Agila Sports. Golds Radio, kaakibat ng bawat Malulenyo sa proactive education. Bigyang sagot ang mga katanungang may kinalaman sa kalusugan. Ask Joe. Alamin at siyasatin ang kalusugan para sa mga komprehensibong paliwanag hingin sa iyong pangangatawan. Bawat sandali ay puno ng kaalaman at inspirasyon. Halina't pakinggan at panoorin ang mga kwentong makabuluhan na kapupulutan ng aral sa Senior Moments. Tara, alamin natin at siyasatin ang mga kaganapan sa ating mga barangay kasama ang roving radio station team sa Doon Po sa Amin. Kwentong 4-piece, kwento ng pag-asa. Alamin at pakibahagi sa mga impormasyong tungkol sa kahalagahan ng bawat pamilyang Malulenyo. Tutukan ang talakayan sa usaping legal kasama si Atty. Sai sa Tanggulan. Susundan ito ng programang ang hatid ay wastong impormasyon para sa mga Malulenyo. Ito ang Balitang PIA. Upang maging listo sa lahat ng oras, makinig lang sa Listo Malulenyo. Halina't makibahagi sa usapang magpapalawak ng inyong kaalaman sa pag-iwas, maging ang pagresponde sa sunog. Hindi ka nag-iisa dahil kasama mo ang Bumbero Malulenyo. Pakinggan ang inyong kasangga sa kaligtasan at kaagapay sa seguridad. Sila ang Malolos Police, partner ng pamayanan. Punto por punto ang persepsyon sa point of view with Sir Tony. Makijaming sa iba't ibang genre ng tugtugin sa Open Mic Jam. Inform, educate, empower. Tatak Roving Radio Station tayo. Education is the key to success, but education can be successful if we have goals. Kung saan lahat papatunayan natin na ang Malolos ay may goals for all. Tutukan tuwing Martes at Huwebes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Live na mapapanood at mapapakinggan dito lang sa official Facebook page ng Malolos City Information Office. Huwag kalimutang i-follow ang page para sa karagdagang updates.
Gising sa umaga, pag-asa'y makikita, samahan pa ng sipag at tiyaga. Libreng modules, libreng gamit, libreng tuition, libreng venue, tsak na ika'y mawiwili. Mag-aral ng mabuti, pumasok lang palagi, sa CLC ay makita-kita. Mobile teacher ay iyong sundin, pangarap ay abutin, tunay ngang walang imposible. Simulan ito ngayon, pagtatapos ay kamtin. Dito sa ALS lungsod Malolos, edukasyo'y tinataguyod. Mataman o matanda kami maglilingkod, upang pangarap ng lahat ating maabot. ALS Malolos, ALS Malolos, winner ang lahat, winner ang lungsod. Marami ang programang sa Malolos makikita, tulong ng DepEd sa buong bayan. Basic Literacy Program, Accreditation and Equivalency, samahan pa ng livelihood trainings. CICL mga inmates, Barangay Literacy Workers, samahan pa ng mga stakeholders. Rover Scouting din ang susi, droga ay may waksi, winner ang community. Halina at sumali na, dahil sa ALS-happy ka. Dito sa ALS lungsod Malolos, edukasyo'y tinataguyod. Mataman o matanda kami maglilingkod, upang pangarap ng lahat ating maabot. ALS Malolos, ALS Malolos, winner ang lahat, winner ang lungsod. Dito sa ALS lungsod Malolos, edukasyo'y tinataguyod. Mataman o matanda kami maglilingkod, upang pangarap ng lahat ating maabot. ALS Malolos, ALS Malolos, winner ang lahat, winner ang lungsod. Oh yes! Magandang araw at maligayang pag-aaral. Ako po ang inyong guro, VJ Valeriano, at maaari niyo po akong tawaging Ka-VJ, ang inyong kapuso, kapamilya, kapatid, kalungsod at kaagapay sa kaalaman. At ako naman po ang inyong guro, Joycelyn A. Caresa, ang inyong matalik na kaibigan dito sa Himpapawid at sa live streaming na ito, ang inyong best friend Joy. Ayan, at kami po ang mag-best friend sa totoong buhay, at syempre kami rin ang best friend nyo sa live streaming na ito. At ngayon naman mga ka-best friend, ngayon po ay November 5, 2024 at ang oras po ay ganap na pong 9:09 ng umaga. At maaari po kayo mag-comment sa live streaming na ito na matatagpuan po yan sa Facebook page ng Malolos City Information Office at sa Roving Radio Station Facebook page. At ito po ang Goals Radio, ang programa ng mga may pangarap sa buhay. Ready na ba ang lahat na matuto makinig at maaliw sa amin pong programa ngayong Martes ng umaga? Best friend, good morning! Yes, good morning, Bessie. Namiss natin ang Goals Radio. Yes, true. Kasi diba, it's been a long time na talagang kami po ay umere dito sa Goals Radio at kami po ay nagbabalik. Kami po ay masayang-masaya na nandito po ulit kami
sa Goals Radio. At, best friend, Yes. meron tayong very special guest for today. Yes. Very, very. Dagdagan mo na. Very, very. At atin pong, wag na po nating patagalin. Atin pong ini-introduce ang atin pong bagong teacher ng Alternative Learning System Senior High School. Let us all welcome Sir Darrell D.G. Cabigaw. Good morning, Sir Darrell. Good morning, mga ka-best friend. Yes. Wika nga ng mga tagalatian, isang magandang alon po sa ating lahat. Ako po si Darrell de Guzman Cabigaw, ang inyong senior high school teacher na mukhang junior high school. Wow. O, diba? Ang galing, ano? Ayan, maya-maya, best friend ay talaga namang may mga tatanungin tayo sa kanya, may mga interview tayo sa kanya with regards to senior high school program at meron tayong sorpresa sa ating mga manonood mamaya. Excited na ako. Oo nga, na-miss natin ang Goals Radio kaya naman talaga namang stay put lang po kayo dyan at meron kaming mga inihanda for all of you. Diba, Bessie? Correct ka dyan, Bessie. Ayan, best friend. At alam mo nyo ba na ang programang inyong mapapanood at mapapakinggan ay isang makabago at talaga namang pinaghanda ang programa ng Department of Education, Schools Division of City of Malolos Alternative Learning System at kapartner namin syempre ang City Government of Malolos City Information Office. Yes, at ito nyo matatagpuan dito sa pamamagitan ng Facebook Live platform na matatagpuan sa Malolos City Information Office at doon po sa isang page nila ang Roving Radio Station Facebook page. Pinangungunahan ito ng mga mahuhusay na guro ng Alternative Learning System, SDO City of Malolos, na ginagabayan ng mga mahuhusay na kawani ng SDO City of Malolos Alternative Learning System Division. Ayan, tama ka dyan, Sir Darrell, ano? At alam nyo ba, na itatampok natin dito sa ating programa, gaya ng ginagawa natin dati pa, best friend, ang mga aralin na nakabase sa curriculum ng Bureau of Alternative Education or BAE. Di ba, best friend? Yes, tama ka dyan, Bessie. At bukod dyan, magtatampok din tayo dito sa ating programa ng mga AL Stories. Kamustahan ng guro sa kanilang mag-aaral, panayam sa tauhan ng barangay at mga stakeholders, advocacy and social mobilization, mga announcements, at marami pang iba. At magtatampok din tayo ng mga programa ng mga magagaling at talentadong mga mag-aaral o planong mag-aral sa ALS. Tama ka dyan, best friend. At mamaya, abangan natin yan, ano? Aabangan natin lahat yan. At bago tayo magsimula sa ating programa, best friend, ito ang aking pinaka-na-miss sa lahat. Favorite part mo yan. Ang favorite part ko po, Yes. ang ating pag-shout out. Unahin na natin ang ating mga kasama dyan sa SDO City of Malolos sa pangunguna po ng atin pong napakahusay, napakabait, ang ating pong minamahal na Schools Division Superintendent, Madam Lailani Samson Cunanan, CESO 5. At gayon din po ang ating pong napakahusay din naman na Assistant Schools Division Superintendent, Madam Fernandina P. Ochenko, PhD, CESO 6. Good morning po sa inyo lahat dyan sa SDO. Yes, and syempre good morning po sa ating minamahal at very down-to-earth, masipag na si ID Chip. Good morning po, Mang Fatima Punong Bayan. Good morning po sa inyo dyan lahat, sa si ID. At syempre sa ating minamahal, napakabait no, na ating Education Program Supervisor sa ALS at sa AP. Good morning po, Sir Aaron, ang ating ALS focal person. Ayan, magandang umaga rin po sa ating EPS2 na si Ma'am Maylene B. Ramos at si Sir Jojit F. Javier. Ayan, nakita ko nanonood si Ma'am Maylene. Hello, good morning, Ma'am Maylene. Hi, good morning po. Good morning sa inyo lahat dyan sa CID. Yan sa mga nandyan sa mga supervisors, dyan sa mga taga-LR. Good morning po sa inyo lahat dyan. Kila Ma'am Ami, good morning po sa inyo lahat dyan. At syempre sa ating pong mga kasama Yes. na mga ALS teachers, ang mga nagagwapuhan at mga nakikisigang mga ALS teachers. Good Yes. morning sa inyo lahat dyan sa inyong mga community learning centers. At ngayon din, good morning din po sa ating City Mayor, ang ating pong minamahal, ang napaka-supportive sa Alternative Learning System. Iginagalang, Attorney Christian D. Natividad, at gayon din po sa ating minamahal na City Vice Mayor, iginagalang Miguel Alberto Migs T. Bautista. Good morning po sa inyong lahat dyan. Binabati din po natin ng isang magandang umaga ang ating pong City Administrator, Sir Joel Eugenio, at pati ang ating
may koordinasyon dito sa ating programa, di ba? Sa Robin Radio Station, si Sir Romel Ramos. Yan. Good Ayan. morning po, sir. Ayan, binabati ko rin po ng magandang umaga ang ating CIO Department Head, Regem Ray P. Bernardo. Magandang umaga po. Ayan, good morning Yes. po ulit. Ito yung mga shoutout ko lang po, yung mga nanonood sa atin pong City of Malolos Yes. Information Office page. Ano? Unang-una na po syempre ang aking Mother Earth at ang aking Father Dear, Nanay Annie Valeriano. Ayan, good morning sa inyong lahat dyan sa Barangay Santa Ines, Bulacan, kay Tatay Napo, kay Lola Mami, kila Angel. Good morning sa inyong lahat dyan. Syempre sa aking asawa, si Bernadette, sa aking anak na nasa Marcelo, si Sofia, at sa lahat po sa City of Malolos Integrated School at Lag. Gayun din po, ulitin ko si Ma'am Maylin, good morning po, nanonood siya hanggang ngayon. Gayun din po, Sir Ernie Gesul Galabaho. Kilala niyo ba to si Sir Ernie? Good morning po. Ayan, good morning po sa mga masisipag na guro ng ALS Malolos. Good morning po ulit, Ma'am Maylin, salamat po. Morning po. Ayan. Ganun din po, Sir Bernardo. Good morning po, mga sir at ma'am. Kilala niyo ba to, Sir Da? Mga pinagpasahan niyo ba to ng link natin? Yes. Sige, yan ang sir. mga estudyante Tuloy mo, sa sir, ano. para mabati mo yung mga estudyante mo. Ayan, sige. So, samantalahin ko na, binabati ko po ang mga estudyante ko sa City of Malolos Senior High School na napakaagang gumising para mapanood tayo today. Wow. Ayan, syempre, malayo ito kasi taga Rizal pa, sir. So, babatiin ko na din. Si Joanna de la Cruz, isa ko po, co-worker ko po siya dati. Sa dati ko pong trabaho, ayan, na nanonood din po ngayon. Ayan, syempre po ang aking nanay at tatay. Kalimutan ko na ang aking nanay at tatay, no, sir, ma'am. Ayan. Magandang umaga po. Ayan, may mga binabati dito, May mga bumabati pa dito. Ayan, good morning, Sir VJ. Hello, good morning, Tita Remy. Yan sa mga taga Valenzuela. Good morning po sa inyong lahat dyan. Kila AJ, kila Maring Des, kila Doktora, kila JC, kila Tito Tony, kila Ash. Kila paano? Kay Ash. Good morning sa inyo lahat dyan. At ganoon din sa atin po mga kamag-anak. At alam niyo naman, supportive sila with regards to Goals Radio. Yes, correct ka dyan. At dito naman tayo, Bes, nulipat tayo sa Robin Radio Facebook page. Ano? Yan. Ito, syempre, nakatutok din ang aking family. Yan, good morning kay Nanay Lodi, kay Beng, yan, kay Tata, Jericho. Yan, good morning sa inyong lahat dyan. At syempre, Bes, may nagpapa-shoutout. Mark Majadas, shout out from California. Sabi niya, yes. Good diba? morning. Ang layo ng narating ng ating program. Correct, di ba napakasaya? Hindi lang tayo Yes. pang citywide. Yes. Pwede rin tayong pang buong Pilipinas at the same time international. Yes. Correct ka dyan, Bessie. Ang dami nakakita ng Shout mga out po ano dyan natin. sa California. Sir Da, meron pa dyan ng mga estudyante mo? May Ayan, mga nakikita eto, pa ako dito. Sige na nga, isa-isahin ko na to, sir. So, Sige. si Ayesha de Sige, Guzman, si Ivy Singit Denila, si magtampo yung Jonas mga yan. Esguera, si Maricar Garo, at si Ivy. Good morning. Shout out Ang sa inyo dami, dyan. Dami! Yes, yung mga estudyante ko masisipag to, sir. Yes. Correct. Yan. Manang-mana sa teacher, no? Yes. Ayan, lagi po kayong papasok kay Sir Darrell, sa klase ni Sir Darrell. Kasi talaga pong marami kayong matutuhan sa kanya. At isi-shoutout na natin ang ating mga kasama sa ating mga community learning centers, Yes, best friend. Unahin ko rin ang ating mga kasama dyan sa Barangay Calero, iginagalang Ruben T. Paraiso, si Kapitan. Good morning po sa inyo lahat dyan. Gayon din po sa Barangay Kaliligawan. Binabati ko po yan sila iginagalang Eduardo C. Cabigaw. Good morning po sa inyong lahat dyan. Gayon din po sa Barangay Kanyogan, kaklase ito ni Sir Aaron, iginagalang Ernesto Tobias. Good morning po sa inyo lahat dyan sa Barangay Kanyogan. Gayon din po sa Barangay Dakila, iginagalang Vener de la Cruz. Gayon din po sa atin pong mga kasama dyan sa Barangay Santissima Trinidad, iginagalang Romel DC Alenia. At sa mga kakosa ko dyan sa Bulacan Provincial Jail, maya-maya makikita tayo dyan. Sa pangunguna po yan ni Attorney Jocelyn Salvador. Gayon din po si Sir Rom, si Ma'am Lian, at si Ma'am Jai. Good morning. See you later, guys. Wow. Okay. Siyempre, pa-shoutout din po sa aking mga community learning centers at masasipag na mga kapitan, konsehal in education at lahat po ng barangay staff. Unang-una po, good morning po dyan sa Barangay Canalate, kay Kapitan Vicente Cruz Jr. Yan, good morning sa inyo dyan, kay Ma'am Melba, sa mga learners ko dyan. See you later po. Yan. And then, good morning din po sa ginagalang na Kapitan Namer Bulaong sa Barangay Bangkal. Napaka-supportive beses sa aking mga programa, sa ating mga programa sa AS. Good morning po sa inyong lahat dyan, kay Ate Myra,
Sa mga senior citizen ko dyan, see you po tomorrow. Ayan. And then, sa Barangay Copraja, ginagalang Kapitan Rodrigo Centeno. Good morning po sa inyo dyan. Maging kay Konsehala Joy na aking katokayo. See you Yes. later po, mamayang 1 p.m. Yan. And then, good morning din po sa aking mga learners dyan sa Barangay Ginhawa. Nakasama ko kahapon. Pati po sa ating kapitan ni ginagalang Paul Richard Concepcion at sa isa pang aking katokayo, Bese, ang aking barangay literacy worker doon sa Barangay Ginhawa, si Ate Joy. Tatlo Yan. kaming Joy. Kaya pagka mga Joy talaga mahuhusay na magaganda pa. Yeah. Ay naman. Anyway. Okay po. At syempre, good morning po dyan sa Latian, dyan sa Barangay Namayan, kay ginagalang Kapitan Lawrence Pinto. At sa aking mga learners, yun, Friday po dyan. Good morning, Laika. Sir Da. Yes, Sir Da. Ayan, sa akin naman po ay 4. Yes, Ayan, go. Sa Barangay Santo Cristo po, magandang umaga sa ating kapitano si Sir Denver Del Rosario. Sa San Vicente naman po ay si Danilo D.G. Arcega Jr. At ang dalawa pong masisipag na principal, ang principal ng Senior High School, City of Malolos, si Ma'am Annalyn Caballero, at ang principal ng PICAMS na si Sir Alvin Mendoza. Magandang umaga po. Okay ka na, Sir Dahil sa mga babatiin. May mga umabol pa rito. No? Nanonood si Ma'am Joyce Ann Hernandez. Good morning, Ma'am Good morning, Ma'am Joyce. Joyce. Ayan, shoutout sa inyo dyan. Gayon din yung mga kamag-anakan ko na mga nag-birthday. Belated happy birthday kay Tita Remy Bautista at ganoon din sa aking kumpare, si paring AJ. Belated happy birthday. Gayon din sa akin pong pinsan din, si Linel. Belated happy birthday. At gayon din po, happy birthday. Golden age na po ang akin pong pinsan na si Kuya Relly. Happy birthday. 50th birthday po niya today. Happy birthday, Kuya Relly. Meron pa ba dyan, best friend? Yes. Mamaya na, Bes. Ayan, ayan na. At alam niyo ba, mga best friend, na ang programang ito ay para sa lahat na mga kalungsod Yes. natin sa Malolos at lalo't higit na ang mga kabataan at yung mga nasa tamang gulang na hindi nakapagtapos ng kanilang basic education gaya ng antas elementarya, junior high school, at syempre, sa senior high school. Yan, syempre, Bes. At kung kayo nga po yung tinutukoy ni Bessie, no, ni Best Friend DJ, kung kayo po ay hindi nakatapos ng elementary, provided na kayo po ay dapat 13 years old lamang, no, pataas, kayo po ay pwedeng mag-enroll sa elementary, as elementary yan, literacy classes. Kung kayo naman po hindi nakatapos ng junior high school or grade 10, pwede po kayong mag-enroll sa ALS Junior High School Program, provided na kayo po ay 16 years old. Wala tayo kasing ceiling pero dapat lang hindi sila school age. So, 13 sa elementary at 16 sa junior high school. At syempre, meron din po tayong ALS Junior High School Program na ipapaliwanag naman po ni Sir Da. Ayan, para naman po sa mga nagnanais na maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa Al Senior High School, dapat po tayo ay 19 years old pataas. Yun. Saan ba school na nag-o-offer ng Al Senior High School, Sir Darren? Meron po tayo sa PICAMS, sa May Mensiland, ma'am, sir. At meron din po tayo sa City of Malolos Senior High School dyan sa Barangay Ginhawa. Ayan, enroll po kayo. Mamaya po, papaliwanag po namin lahat yan para po mas maunawaan ninyo. At yung mga medyo nahihiya pa o yung mga nasa deciding age pa lang or deciding stage pa lang ng kanilang buhay, ay makapag-decide na kayo na makapagpatuloy ng inyong pag-aaral. At alam nyo ba na ang programa ring ito ay ginawa para makapagbigay tayo ng karagdagang pamamaraan o modality para sa mga ALS learners nang lalo nilang mapaghusay ang kanilang kakayahan. Di ba, best friend? Yes, correct ka dyan, Bes. At ito syempre, additional modality para makipagkumustahan tayo sa ating mga learners na hindi nakakapasok ng in-person classes. Na. Yes, Sir. At Da. maitampok ang mga success stories ng mga nagsipagtapos sa programa ng ALS. Yes. At isa sa mga pinakamahalaga na dahilan kung bakit ito ginawa ay upang magkaroon tayo ng matibay na ugnayan sa lahat ng barangay sa lungsod ng Malolos at kabilang na yung ating mga stakeholders at mga kapartner ng ALS para mas lalo pa pong mapalaganap itong programa natin. Di ba, Correct best ka dyan, friend? Bes. Sabi mo nga, di ba, hindi lang tayo citywide, nationwide, worldwide, international pa. Tsaka idagdag ko na lang din to kasi nagpa-shoutout ulit si Mark. Pasensya na, no? Sabi ni Mark Mahadas, pa-shoutout din po dyan sa mga Pinoy nating kaibigan dito sa California. Candy Sosyal. Company yan. Good morning po sosyal sa naman Candy natin. Company. Parating Yan. tayo sa Anong oras na doon? Tanong mo Sir nga, Mark, best friend. how do you know ALS po ba yan? Baka po learner po kayo or may kakilala po kayo dito sa RRS or sa ALS.
Ayan. Comment lang po kayo. Good morning po, Sir Mark Mahadas or Mahadas at sa Kenley Company sa Kaukaw niya. Wow, sosyal. At kami po, mga ka-best friend, ay inyong mapapanood tuwing Martes at Huwebes po yan. Mula po yan alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. At tuwing unang Martes, mga ka-best friend, kami po ni Best Friend Joy ang inyong mapapanood at itatampok po namin ang Ulcer Service, Spirituals at Galing Als. Galing Als! Yes. And every second, first Thursday naman po, yan, mapapanood po natin si Kaka, Cesar at si Mars Sara sa Kabarangay. Kumusta ka na? At sa ikalawang Martes naman po ay itatampok ang Isla Pasyals at Historials ni Mars Shirley at Mars Seth. Tama ka dyan. At kapag naman po second Thursday of the month, ay inyong mapapanood sina Sir Lope at Ma'am Joyce para sa kanilang kwentong palengke. Yan. And kapag ikatlong Martes naman po, third week po tayo, nandito po ang ating Lodi at Pet Malu, Sir Alex and Sir Redor para sa kanilang mga ALS radio-based lessons. At marami po silang ibang pakulob Si mga composer to tsaka songerist. Correct. Mga Pet Malu tsaka Lodi, Yes. yung mga yan. At syempre, sa ikatlong Webes, yours truly, magkakaroon na po ako ng solo. Solo to, palakasan na to ng loob, ma'am at sir. At tampok naman po ang senior high school lesson. Again, ito po ay gaganapin sa ikatlong Huwebes ng buwan. Ayan, tama ka dyan, Sir Darrell and Best Friend Joy. At para po sa ating unang segment, umpisahan na natin, ang ating pong lesson today ay pinamagatan po nating Bata, May Karapatan Ka. At bago yan, Best Friend, kumustahin muna natin ang ating mga mag-aaral at tignan natin kung mga nag-comment ba sila. Tignan natin, Meron dito mga nag-comment. Yan, puro sa yata to, Sir Da. Maricar Garo, good morning po. Mariel de Amor Chaneco, good morning po sa inyo lahat dyan. Ivy Singgit Danila, pa-shoutout po, sir. Good morning po. Mga estudyante po ba to, Sir Da? Ganyan din po si Aline Kapule, good morning po. Ernie Labajo, good morning. Bernardo, ayan po. Sir, ako po, nakakalimutan nyo na. Si Bernardo, estudyante mo to. Ayan. Hindi na ako ng tawad. Pa lang. Kasi minsan din nakikita yun sa mga, sa mga comments, Nasjo Esguera, thank you po. Shoutout po, sir. Ayan. May Solomon, good morning po. Ayan, nagpapasalamat yung tiyahin ko. Good morning po, Tita Remy. Salamat daw sa greetings. Ayan, ingat kayo dyan. Kita-kits tayo sa December. She Aldaba, good morning po. Daisy Lozano, pa-shoutout po, Sir Da. Mga estudyante mo, Janet Faustino, pa-shoutout po, Sir Da, from ICT 11. Wow. Ang dami, mukhang talagang laganap. Sir. Napakarami, mukhang hindi lang citywide, hindi lang nationwide, worldwide. Yes, speaking na nagpapasalamat siya. Talagang nakatutok talaga itong si Mark Yes. Mahadas. It's November 4 daw po sa kanila, 5:30 p.m. Thank you for shouting us. O, tingnan mo. Yan, sabi na. Ayan, tinan mo nga, nasa iba't ibang panig tayo ng mundo. At ngayon po, mga ka-best friend, ihanda na po ninyo ang inyong sarili bago tayo magsimula. Correct ka dyan, Bessie. Hanapin nyo na po ang pinakamaganda, pinaka-komportabling pwesto. Diyan sa inyong kinaroroonan na nasa bahay man kayo, nasa work, at pwede kayong makinig ng lesson ay pwesto na po kayo ng komportable. Tama. At syempre, linawan natin ang ating isipan upang ating maunawaan ang ating aralin. Kumain na ba kayo? Ayan, magiging mas alerto kayo kung hindi kayo nagugutom, di ba? Kumain ba ako? Oo, kumain ako. Pinagluto Kumain ako ako ng asawa ko eh. Para sa tanong mo. Kumain talaga ako. At panatilihin po natin sa ating mga community learning centers na maging lugar ng pagkakapantay-pantay, may respeto at pangangalaga sa bawat isa. Yan. Speaking of respeto, itong lesson natin ay mauunawa ng ating mga kapatid at miyembro ng indigenous group dahil ito ay angkop sa kanilang lugar, sa ating lugar. Dahil tayo pag gumagamit ng ating mother tongue, ang wikang angkop sa ating kultura, ang wikang Filipino. Ayan, bilang pagbabalik-aral, best friend, pagbalik i-review lang natin yung mga pinag-aralan natin nung last episode, Nung nakaraan kasi ipinag-aralan natin ang kinaroroonan ng Pilipinas
sa pandaigdigang mapa at bawat Pilipino ay kailangan magkaroon ng kaalaman ukol sa mundong kanyang kinaroroonan. Yes, correct ka dyan. Ngunit higit na kaalaman tungkol sa Pilipinas yung dapat taglayin ng isang Pilipinong katulad natin dahil ito ang ating bansa at dito tayo nakatira, Bessie. Makakatulong ng malaki sa kanya ang mga impormasyong maibibigay ng isang mapa. Ang mapa ay isang representasyon ng anyo, hugis at kinaroroonan ng isang lugar. Ayan, at bilang panimula sa ating aralin, tinagurian ang Pilipinas bilang bansang napakarami ang batang populasyon. At ibig sabihin nito, maraming bata sa ating bayan. Di ba kahit saan naman, best friend, makakita tayo ng mga bata? Ano? At sa mga batang mag-aaral pa lamang, at ito na ay umaabot ng 17 million na tayo sa population. Best friend? Alam natin na yung mga bata, yung papalit sa kasalukuyang nakopo, sa kasalukuyang pamahalaan natin. Ngunit paano ba natin napapangalagaan ang mga batang ito? Yan ating tatalakayin ngayon. Ayan. Yes. At alam nyo ba na bawat araw ay mayroon tayong nababalita ang mga batang nalalagay sa panganib, naiipit sa gera, mga batang nakakaranas ng paghihirap, ng gutom, ng pang-aabuso, panggagahasa, eksperimentasyon, at pagpatay. Stop, ito na kaya. Totoo. Nakakalungkot namang isipin niya na Bessie. Marami din mga bata sa atin yung namamatay sa malnutrisyon, sa iba't iba pang mga sakit. Grabe. Marami ang nagtitiis ng walang tirahan, maruming kapaligiran, at lalong marami ang hindi makapag-aral. Paano natin mapoproteksyonan or mapoprotektahan at mapapangalagaan ang mga batang papalit sa ating kasalukuyang leader? Ayan, at hindi na natin papatagalin, Sandali, meron na naman ditong nag-shoutout. Talagang, nung sa Sir Da, talagang napakaraming nanonood. Ang dami yung fans, ha? Kay KB Kaunyan. Tama ba, Sir Da? Pa-shoutout po sa asawa ko na nasa work. Ingat ka, mahal ko. Ang sweet. On the way po ako sa Angat, Bulacan. Ang sweet naman. Ingat po. Ang Sana cute naman. all. Yes. At ganoon din po si Mina Aldaba Valerio. Sir, pa-shoutout po. Estudyante mo ba ito, Sir Da? Yes po. Ayan. At para po sa atin pong aralin ngayon, atin na pong pakinggan ang ating pong radio-based instruction material na pinamagatang Bata, May Karapatan Ka. Episode bilang 11. Bata, may karapatan ka. Ukol sa karapatan ng mga bata ang ating paksa ngayon. Ang ating pag-aaral ngayon ay bahagi ng layuning maitidevelop ang ating mga sarili tungo sa pagkakaroon ng malawak na pangunawa sa ating sarili at sa ibang tao. Tinagurian ang Pilipinas bilang bansang may batang populasyon. Ibig sabihin nito, maraming bata rito sa ating bayan. Sa mga batang mag-aaral lamang, ang mga ito'y umabot na sa 17 milyon. Alam natin lahat ang mga bata ang papalit sa pamamahala sa ating bansa. Ngunit papaano natin sila mapapangalagaan? Bawat araw may nababalitaan tayo mga batang nalalagay sa panganib, naiipit sa giyera, mga batang nakakaranas ng paghihirap, ng gutom, ng pang-aabuso, panggagahasa, eksploitasyon at pagpapatay. Maraming mga bata rin ang namamatay sa malnutrisyon at iba't ibang sakit. Marami ang natitiis ng walang tirahan, ng maraming kapaligiran, at lalong marami ang hindi makapag-aral. Papaano natin poprotektahan at pangangalagaan ng mga batang papalit sa ating mga kasalukuyang leader? Ayon sa batas, may mga karapatan ang mga bata. Ang mga karapatang ito ay nakapaloob sa PD 603 o ang Child and Youth Welfare Code. Bukod dito, may mga nagtibay ring mga ng mga bata ang mga leader ng iba't ibang bansa sa World Summit for Children na ginanap noong 1990. Pakinggan natin ang sitwasyong ito na tatalakay sa ilang karapatan ng mga bata. Bigyan namin itong pamagat na
Bata, may karapatan ka. Ang kwento ito ay tungkol sa pagmamalasakit na ginawa ng isang matandang babae sa batang inaabuso ng kanyang ama. Kapitbahay na mag-asawang Zon at Erning Sardo, isang irresponsableng ama. Walang trabaho, sugarol at linggo para sa kado. Ang bubuhay sa kanya ay ang anak nitong si Marlon na padalas pa niyang bubugin mula itong maibigay na ang lahat ng pagmamagtrato sa bata ay nasasaksihan ni Azon. Ngunit wala naman siyang magawa. Pati ang asawa niyang si Erling ay naawa rin sa bata, ngunit ayaw naman nilang manghimas sa buhay ng buhay. Isang araw ay nakarinig ng balita sa radyo si Azon. Ito'y tungkol sa batang babaeng inaabuso ng kanyang ama. Batang ito ay natulungan ng bantay bata. Dito nagkaroon ng idea si Azon. Pumunta siya sa pulis at inireport niya ang nangyayari sa batang si Marlon. Pakinggan niyo ang kabuuan ng kwento at inyong malalaman kung paano natulungan ni Azon si Marlon. Ikaw talaga bata ka! Napakatigas ng ulo mo! Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na sa akin mo ibigay ang pera? Ikaw hindi ka na nagtanda itong sampat sa'yo! Oh my God! Masakit po ito. Huwag niyo na po akong sasampalin. Saan mo dinala ang pera? Ha? Saan? Nandiyan ang pakitag... Bumili po ako ng bigas. Wala na po tayong bigas at yung iba, pinayad ko kay Aling Karing. Sinisigil na po tayo eh. Ang haba na raw ng utang natin. Eh, bakit mo binigay? Ikaw talaga... Sana, ibinigay mo muna sa akin. Kahit kailan, wala kang utak. Ikaw talaga! Ikaw di ka na nagtanda. Gusto mo ba nandiyan? Tama na. Hindi ko na po ulitin. Naku, kawawa naman si Marlon. Binubugbog na naman siya ng kanyang ama. Walang hiya. Ako, Ason. Wala ka makialam. Wala ka magagawa doon. Anak ni kayo. Nasa kanila kung anong gusto nilang gawin sa kanilang anak. Oo nga, Ernie, pero talagang ako'y awang-awa sa bata. Lagi na lang sinasaktan ng kanyang ama. Wala nang trabaho. Walang maipakain sa bata. Sugarol na, lasenggo at nananakit pa. Naku, Diyos ko naman, nakikardo na yata lahat ng kalawalang hiyaan sa mundo. Naku, talagang ganyan. Yung mga taong talagang ganon ang pag-uugali. Taman sana nung kindata walang hinalang yan. Teka nga, Ason. Bakit ba nagpuputok ang butsi mo dyan sa kapitbahay natin, ha? Wala ka nang magagawa yan. Buhay nila yun. Oo nga, Ernie, pero kawawa naman yung bata. Siya na nga ang naghahanap buhay para mabuhay silang mag-ama. Tapos ganyan pa ang ginagawa sa kanya. Ay, mabuti pa yung asikasuhin mo na ang hapunan natin. Gutom na ako. Maaga pa eh. Sige na, kumain na tayo. O siya, sige na nga. Anong pangyayari ang narinig ni Azon mula sa kanyang kapitbahay? Ano ang naging reaksyon niya tungkol dito? Ano naman ang sabi ng kanyang asawa ukol sa pangyayaring ito? Bakit ayaw ni Mang Erning na makialam si Azon? Narito ang mga ulat
ulat sa oras na ito, isang batang babae ang nailigtas sa kamay ng kanyang amang nang-aabuso sa kanya. Ayon sa batang si Cherry, hindi niya tunay na pangalan. Bukod sa paghahalay, siya ay binubugbog pa ng kanyang ama. Matagal na umanong naghahanap Binigyan ito ako ng simula magandang nang ideya magtrabaho ng sa balitang ibang ito, bansa ang kanyang ina. Pwede pala. Si Cherry May ay nailigtas pag-asa ng pala pagkaing ang bata batang ayon si na rin sa Marlon. report ng isang nagmamalasakit Pero, na kapitbahay. Ay makukontak ang bantay bata na sinasabi ng balita sa radyo. Saan kaya ako makakapagtanong? Ano ang narinig na balita ni Azon? Anong organisasyon ang nakatulong sa batang ibinalita sa radyo? Ano naman ang naging desisyon ni Azon pagkatapos marinig ang balita? Ipagpatuloy ang pakikinig sa dula at malalaman ninyo kung ano ang ginawa ni Azon. Erning! Alam mo, may napakinggan akong balita sa radyo ukol sa batang babae ba na inaabos ng kanyang ama. Iniligtas daw ito ng bantay bata. Oh, anong ibig mong sabihin? Wala naman. Iniisip ko lamang na... Watson, kung ano man yung iniisip mo, huwag mo nang ituloy, ano? Baka mapahamak ka lamang. Huwag kang makialam sa buhay ng may buhay. Bakit naman? Ako nagmamalasakit lamang. Naawa talaga ako sa bata eh. Kung may magagawa lamang ako matagal ko nang inampun yung batang yan. Oh, bakit mo naman gagawin yun? May magulang naman siya. Buhay na buhay ang mga magulang. Yun nga lamang, napaka-irresponsable. Siguro kung alam lang ng ina ng batang yan na nagkakaganyan ng kanyang anak isinama na rin ang batang iyan nang sila'y maghiwalay. Teka, hindi ba't dalawa ang anak nila? Oo nga, pinaghati pa nga Napunta sa ina ang batang babaeng sumususo pa ng magkahiwalay ang mga iyan Aba, nararapat lang na paghatian nila ang kanilang mga anak. Hindi naman tama yung sa babae lahat mapupunta ang pagpapalaki sa kanilang mga anak. Oo nga, pero tingnan mo naman ang nangyayari dyan sa batang lalaki. Ginawang palabigasan at binubugbog pa nung ama. Teka, Ason. Umagang-umagay, ano itong pinag-uusapan natin? Buhay ng may buhay. Pinakikialaman mo. Mabuti pa iabot mo nga yung sapatos ko. Ano? Abay, mahuhuli na ako dyan sa kakakadaldal mong yan. Ito naman, parang nagkukwento lamang ako Alam ko kasi ang karapatan ng mga bata. May karapatan silang magkaroon ng pamilyang mag-aaruga at magmamahal sa kanila. May karapatan din sila na mabigyan ng proteksyon laban sa pag-aabuso, eksploitasyon at sa masamang impluensya. O siya, eto na ang sapatos mo. Masyado ka naman. Atrasado na ako. Ibinalita ni Azon sa kanyang asawa ang balita na kanyang narinig mula sa radyo. Anong naging reaksyon ni Erning tungkol dito? Kanino ba kayo papanig? Kay Azon o kay Erning? Bakit? Magandang araw po. Ano po maipaglilingkod namin sa inyo, Mrs.? Meron po sana akong i-report na pangyayari sa inyo. Sana'y matulungan ninyo ako. Aba, Mrs., sisikapin po namin. Ano po ba yon? Gusto ko sanang i-report yung pagmamaltrato at pang-abuso ng aking kapitbahay na irresponsable sa kanyang anak na lalaki. Ano po bang dapat kong gawin? Teka, anong pagmamaltrato ang ginagawa sa bata? At saka, ilang taon na ho yung bata? Ha? Bago ko po sagutin ang mga tanong ninyo, gusto kong makasiguro na di malalaman ng kapitbahay ko na ako ang nag-report. Baka ho ako ang pagbalingan
Mahirap na, barumbado po yun kung hindi nga lamang ako naaawa sa bata, hindi ko gawin ito. Halos araw-araw na naririnig ko, binubugbog yung bata, iyak ng iyak. Kapag nakikita ko ang bata, halos yung buong katawan niya, puro pasa. Naku, talagang natutunaw po ang puso ko sa kanya. Mrs., makatarungan po itong ginawa ninyong ito. Alam niyo, mamang pulis, minsan may narinig ako sa inyo tungkol sa bantay bata. Pwedeng ang bantay bata tumulong sa bata. Wala pong problema doon. Ganyan nga ang gagawin natin. Pero nangailangan pa rin ng tulong ng pulis upang makuha natin ang bata sa kanya ama. Naku, salamat naman kung ganun. Pero, yakin ninyo lang na hindi na ako masasabi ito. Kurumado po ang kapitbahay ko. Pakakasa po kayo. Maraming salamat sa inyo. Ngayon, may tulong na kay Marlon. Opo, dito tayo sa banda rito. Para mapag-usapan nating mabuti ang tungkol sa kasong yan. Ipatatawag ko tuloy ang kinatawan ng bantay bata para makasama siya sa gagawin naming pagliligtas sa batang sinasabi ninyo. Sa huling eksena, nalaman ninyo na pumunta sa pulis si Azon at inireport nito ang tungkol sa pagmamaltrato ni Cardo sa kanyang anak. Anong naging kondisyon ni Azon sa report niyang ito? Bakit may kondisyon pa siya? Bukod sa pulis, sino pa ang makakasama sa pagliligtas kay Marlon mula sa kanyang abusadong ama? Anong karapatan ng mga bata ang tinalakay sa ating dula? Bakit kailangang protektahan at pangalagaan ang mga bata? Anong uri ng mga pang-aabuso sa mga bata ang nalalaman ninyo? Anong ginagawa ng gobyerno upang mapangalagaan ang mga bata at upang malutas sa mga problemang may kinalaman sa pang-aabuso sa mga bata? Sa inyong paligid, mayroon ba kayong alam na pangyayaring nauukol sa pang-aabuso o pagmamalabi sa mga bata? Anong tulong ang inyong magagawa para sa mga batang ito? Sa ating dula, papaano natulungan ang batang inaabuso? Anong samahan o organisasyon ang tinukoy sa dula? Malinaw na inilarawan ng ating dula ang mga sumusunod na karapatan ng mga bata. Una, karapatan ng mga bata ang magkaroon ng pamilyang mag-aaruga, magmamahal, magkakaroon ng unawa at gabay, at magtatanggol sa kanilang karapatan. Ikalawa, mayroon din silang karapatang mabigyan ng proteksyon laban sa eksploitasyon, masamang impluensya, mapanganib na kalagayan na magdudulot ng kapinsalaan sa kanilang mental, pisikal, sosyal at moral na pag-unlad. Ang mga karapatang ito ay dalawa lamang sa maraming karapatan ng mga bata na napagtibay na at naging batas. Anong mahahalagang mensahe ang natutunan ninyo ngayon? Ano naman ang inyong magagawa ukol sa pagtanggol ng mga karapatan ng bata? Pagkatapos niyong marinig sa programang ito, alamin niyo ang iba pang mga karapatan ng bata at sikapin niyong ipagtanggol at ipag-alam sa iba ang mga ito. Hanggang sa muli, magandang araw po sa inyong lahat. At kami po ay nagbabalik dito sa Goals Radio, ang programa ng mga may pangarap sa buhay.
Ayan, bago tayo mag-start ulit do sa ating discussion, papatiin ko na may mga nagpapabati pa dito. Yung estudyante ko na napakasipag pumasok from Barangay Santissima, Melody Valenzuela. Good morning, Melody, dyan sa inyong lahat. Excuse me. At gayon din po kay Ivy Singgit Denila. Pa-shoutout po sa asawa ko asawa ko, Rafael Antonio Talastas, na nasa Cartimar ngayon sa Pasay. Ingat lagi, love ka namin ng mga anak mo. Ingat ka palagi. Ang sweet naman ng mga nagpapa-shoutout sa atin. Best friend, meron ba dyan? Pwede ka mo. Ayan. Morning po, nagpapa-shoutout si Mylene Rodis. Estudyante ko din po sa senior high school sa City of Malolo. Good morning. Si Irene. Ayan. Si At Mina. Good morning po. Ayan, ako nag-thank you Melody. Hello, Melody. Mag-review na po yung mga iniwan ko sa inyo mga reviewers. Ayan, sagutan nyo na pong hati yan, At para po sa ating mga kasama dyan, para po sa ating mga mag-aral, maaari nyo pong isulat ang inyong mga kasagutan sa isang papel at ipakita ito sa inyong guro para bigyan kayo ng una-una. Para po sa ating buong katanungan, anong mahalagang mensahe ang natutuhan niyo? So, screenshot nyo na po itong tanong at sa pad paper at ipakita po sa inyong guro. Para po sa ikalawang katanungan, screenshot po, ano naman ang inyong magagawa bukod sa pagtanggol sa mga karapatan ng bata? Sagutan lamang po sa inyong sagutang papel at pakisubmit sa inyong mga ALS teachers. Ayan, best friend. At para po sa kaunting kaalaman ni Best Friends portion. And meron po tayo naka-screenshot diyan na meron pong QR code kung saan matatagpuan nyo po ang mga karapatan ng ating pong mga bata. Iba-browse lang po natin ito at maaari nyo pong screenshot para po sa inyong reference. Ayan po, nakikita nyo po sa United Nations Convention on the Rights of the Child. Ayan po, may mga color coding po yan. Paka-screenshot na lang po. Meron po diyang kulay black, may kulay red, may kulay green, at may kulay blue. Yun pong una nating screenshot ay mula po sa Article 1 hanggang sa Article 8. Paki-screenshot na lamang po at paki-aral po. Best friend? Yes, patuloy lamang po na screenshot niyo po yung mga nasabi nga pong karapatan. Marami po kayo matutunan dito bukod sa inyong napakinggan. Dito po nakapaloob ang lahat ng karapatan ng isang bata. At ano po yung magagawa natin para ito ay gawin, proteksyonan ng ating mga kabataan. Yes. Ayan, meron din po tayo dyan mga Article 9 to 12. Ayan, ma-press lang po natin sa Article 30, 17. Ayan, pa-screenshot po Sir Da. Ayan, meron din po tayong Article 18 to 22. Ayan, tama ka dyan. At meron din tayo dito Article 23 to 28. Pasuyo po, pa-screenshot po, best friend. Yes. So, syempre po, yung ating pong next page, Articles 29 to 33. At panghuli naman po ang Article, hindi pa pala, meron pa pala. Article 34 hanggang Article 38. Meron din po tayo dyan Dami Article yan. 39 hanggang 54. Ayan po Yes. Kung meron po kayong mga katanungan para po sa mga articles na yan, makapag-ugnayan lamang po kayo sa inyong mga ALS teacher at willing po kami na ibigay sa inyo ang kopya ng mga karapatang ito. At para po sa ating segment na numero 1, numero C, dapat alam mo. At para po sa ating unang tanong, paki-screenshot po at pakisagutan. Si Ana ay pinag-aral ng kanyang mga magulang sa Holy Spirit Academy of Malolos. Ang matrikula sa naturang paaralan ay 2,750 bawat buwan. Magkano ang kabuang matrikula niya sa loob ng 10 buwan o isang school year? Yes. Para naman po sa ikalawang katanungan, paki-screenshot po at pakisagutan sa inyong mga sagot ng papel. Ipinasya ni Tatay VJ at Nanay Bernadette ang kanilang mga anak sa Time Zone Robinson's Place, Malolos upang maglibang. Ngayon kung 499 pesos ang halaga ng bawat pay all-you-can ticket, kung 6 ang binili nila ticket, magkano ang kabuuan ng kanilang ibinaya? Ay, paki-screenshot na lang po mga ALS learners, Ayan.
At para po sa mga kabubukas lamang po ng ating cellphone at katututok lamang sa ating pong programa, atin pong pinag-aralan ang episode 11 ng radio-based instruction material na pinamagatang Bata May Karapatan. Ayan, Miss Mas, good sa ating mga patanong, ano? At para po sa ating pangalawang segment, pwedeng pausin ang Gold Radio na hindi na nakikilala ang ating pong pangalawang segment, ang na na-miss na natin, best friend, ano? At ito yung ating Galing Out. Yes. At para alam mo kayong talentado as learner, pero din rin talentadong ALS teacher. At po ay nasa katauhan ng ating guest for today, Sir. Ano po ba ang gagawin, Sir Da? Ako nga na itutula. Ayan, kakaiba yung best friend, ano? Kasi usually, talaga mga ating pong mga program, ang ating mga nasa talent, ay kumakanta, nag-rap, spoken poetry. So this time, ay tutula si Sir Da. Best friend? Go. Ay, simulan ko na ba? So, ang tulang ito na ihahandog ko sa inyo ay pinamagatang Ikaw ay May Karapatan. Ayan, Sir Da. Kami po ay nagbabalik dito sa Goals Radio, ang programa ng mga may pangarap sa buhay. So, na-excite ang ating internet connection. Pasensya na po, pauminhin po sa ating mga manonood dahil po tayo po ay nagkaroon ng isang konting technical difficulty kasi po tayo ay talaga namang live na live. Di ba, best friend? Correct ka dyan, best. Ay, nakita ko yung mga nagko-comment dito, naglalag daw po, naka-choppy. Sir Dan, excite kasi ang internet natin. Dahil ikaw ay tutula. Ano ulit pamagat ng tula mo, Sir Da? Ang pamagat nito ay Ikaw ay May Karapatan, Bata. Yun. Sige, Sir Da. Atin na pong pakinggan, Sir Darrell Kabigaw. Ayan, ikaw ay may karapatan, bata. Bata, ikay may karapatan sa edukasyon, pumasok sa paaralan at matuto ng leksyon. Daan ito para sa magandang kinabukasan, ikaw ay magsisilbing pag-asa ng ating bayan. Bata, ikaw ay may karapatang maglibang. Sa iyong paglalaro ay walang dapat kumarang. Kailangan mong sa iba ay makisalamuha. Sa mga kaibigan, kalaroy, makipagpalitan ng tuwa. Bata, ikay maraming karapatang maging malusog. Sa nutrisyon, ikaw ay dapat mausog. Ikay dapat hinahandaan ng mga prutas at gulay para sa talino at siglang walang kapantay. Bata, ikaw ay may karapatang mabuhay. Sa iyong paglaki, ikaw ay dapat mayroong gabay. Nararapat na mabuhay ng tahimik at mapayapa. Tingin sa iyo ng lipunan ay isang malaking biyaya. Ito po ay hinalaw mula sa panitikan.com. Again, ito po ay may title na Ikaw ay May Karapatan, Bata. Ayan, maraming salamat, Sir Darrell. Talaga namang napakahusay ng iyong pinamalas sa atin dito sa Goals Radio. At nakita ko na talagang angkop yung kaniyang tinula sa ating topic ngayon na Bata, May Karapatan Ka. At nakikita ko rin dito, best friend, sa ating mga comment section na may mga nagsasagot na. At doon po sa mga hindi pa nakapagsasagot, tama po yung nakikita ko masagot dito sa comment section. Di ba? Di ba, Sir Darrell? Talaga nakapaglahat yung mga learners, no? Talaga ay, yung tsahin ko. Talaga may napakahusay. Talaga naman. Talaga namang hindi pa pakabog ang aking mga kamag-anak na nagsasagot. At talaga namang tumututok pa rin dito sa Goals
Radio. Ayan, sagutan nyo na rin po yung number 2 ha. Meron din tayong tanong sa number 2. At para po sa ating pong programa, mga ka-best friend, kami po yung mapapanood tuwing Martes at Huwebes po yan ng umaga. Mula po alas 9 hanggang alas 10. Unang Martes ang umaga, kami po ni Best Friend Joy yung mapapanood para po sa Als Your Service, Spirituals at Galing Als. Galing Als! Sa unang Huwebes naman po, ang ating kaka Cesar de Guzman at ang ating Mar Sara Angeles sa Kabarangay. Kumusta ka na? Para naman po sa ikalawang Marte na Marcep at Mark Shirley para sa Isla Pasias at Storyhouse. At naman po ikalawang Huwebes ng umaga ay mapapanood nyo po si Sir Lope at si Ma'am Royce Ann Hernandez para sa kanilang kwentong palengke. Yan. At sa ikatlong Martes naman po, ating mapapanood ng ating Lodi at Pet Manu, Sir Alex and Sir Mark Petor sa kanilang Archeo-based lessons. At para naman po sa ikatlong Huwebes, yours truly para sa Senior High School Lessons. Ayan, maraming salamat Sir Darrell sa inyong pagpapaunlak. Yes. Welcome po sa Gold Radio. How do you feel now? Masalang sa ikatlong Huwebes ng And welcome sa Gold Radio at talaga namang dating ng third Thursday of the month ay siya na po, solid po ang inyong makikita sa Gold Radio. At asahan nyo po, marami kayong na surpresa po sa kanya. At ngayon po mga best friend ay November 5, 2024 at ang oras natin ay ganap na pong 10:01 ng umaga at maaari po kayo mag-comment sa live streaming na ito na matatagpuan po yan sa Facebook page ng Malolos City Information Office at sa Roving Radio Station Facebook page at ito po ang Goals Radio, ang inyong kaals gapay sa tagumpay. Always. Ngayon yung aming guro, DJB Valeriano at maaari niyo po kung tawaging ka-VJ ang kapuso, kapamilya, kapatid, kalungsod at kaagapay sa kaalaman. Ito ko naman po ang inyong naging guro, Joycelyn A. Paresa, ang matalik yung kaibigan sa Himpapawid at sa live streaming na ito, ang inyong best friend Joy. At kami po ang inyong ka-best friend ng Himpapawid at Facebook live streaming na ito. At hanggang sa muli po, maraming salamat sa inyong panonood. Bye everyone! Paalsam! God bless us all! Yes.